Hi guys! Happy Tuesday! Today is October 29. So, nagpe-prepare na tayo para sa ating work. Nakakain na si Daddy, kakababa lang niya. Siya yung nag-prepare ng ating breakfast. Well, obviously, siya naman talaga yung taga-prepare na natin sa umaga. So, binibigyan tayo ng freedom ni Daddy na mahiga pa ng mas matagal para mailapat pa natin ang ating likuran sa ating bed. Meron tayong pa-clip na naman. Ang hirap-hirap ng ayusin ng buko, guys. So, kagabi naman naligo tayo, kaya ngayon hindi na tayo nag-shower. Kapag hindi siya basa, mahirap siyang ayusin. Pero pakita ko sa inyo guys, sino nyo ang ating physical therapy shirt. Ito ay ginawa namin last week ni Daddy. So, magkatuwang kaming naggawa ng aking mga susuotin or uniform for work. Hindi ako nagsascrub suit sa aking bagong work. So, pants lang, and then t-shirt, which is nilagyan natin ng decoration or ng personalized na physical therapy na nakalagay dyan. Nakagawa tayo ng 5 pang extra. So, meron tayong 9 na shirt na pwedeng gamitin sa trabaho. And I'm so proud kasi maganda yung kinalabasan. Kasi ang ganda nyo. Anyway, baba na tayo at kain na tayo. I think pinaganda ako ni Daddy ng breakfast. And syempre ang ating black coffee. Okay, let's go! Okay guys, ito na ang ating breakfast. Tocino, chicken tocino and coffee. Thanks Dad! So, ito yung nabili natin sa Carnes nung Sunday na chicken thighs. Boneless chicken thighs. So, hiniwa-hiwa natin ng maliliit. Tapos, nilagyan natin ng flavoring. So, ito ay naka-marinate for 2 days. Kaya, kumapit talaga yung lasa. Black coffee is the best. Okay guys, tapos na tayong mag-breakfast. Nandito lang tayo nakaupo sa couch. Kakaalis lang ni Daddy at ni Ate. Time check, it is 7 a.m. Katabi natin ang ating napakagandang Thanksgiving/fall tree. Si JJ naman ay nagpe-prepare na sa taas. Tapos na rin silang kumain. So, ang ating almusal nga ay chicken tocino na niluto ni Daddy. Ang ating trabaho ay magsa-start ng 8:30. Tingnan natin kung mauubos ko tong coffee. I don't think mauubos ko to before ko ihatid si Bunso. 8:30 pa yung ating trabaho. 8:15 tayo aalis sa bahay. Paghatid ko kay JJ, uwi muna tayo para maglinis ng ating family room at magwalis sa ating living room. Kasi guys, medyo makalat na din sa living room dahil yung mga alaga nating guinea pigs ay nagkakalat ng hay. Anyway, okay pa rin ang weather ngayon. Si Jay pala kagabi, nag-training na siya, bumalik na siya sa swim training. Dapat ay hindi siya magpa-practice, pero sabi niya gusto raw niyang mag-practice ng swimming. Dahil in 2 weeks, or not this Saturday, but next Saturday, ang kanyang next swim meet. So hopefully naman ay wala na siyang ubo or hindi na siya magkaroon ng lagnat pa or anything para hindi niya ma-miss yan. Talagang napaka-dedicated nitong batang ito pagdating sa pag-swim. Sabi namin magpahinga na lang dahil siya nga ay kakagaling lang sa sakit last week. Pero ayaw niyang ma-miss ang swim practice. So wala din silang practice sa Thursday and Friday. So, ang practice nga ay Monday to Thursday, but because Thursday is Halloween, merong trick or treat, kinancel yan para makapag-enjoy naman ng mga bata na trick or treating. So, mamaya, and then tomorrow ay babalik siya para mag-practice, and then sa Monday na ulit. Kasi sa Sunday, guys, meron siyang religious education or meron din siyang catechism class. So, ayaw naming ma-miss yun unless talagang meron siyang important event or may mga swim meet siyang pupuntahan. Ayaw namin na na-miss nila yung catechism class. Importante sa amin na maliban pa sa sports and school, meron din silang religious education class na tinitake dito. Dahil dito guys, sa public school, wala silang tinuturo dito na religious education. So, in-enroll namin sila separate for that. He has 2 more years para sa kanyang confirmation. Si ate tapos na, but patuloy pa rin tayong nagsisimba every Sunday. Hindi pala kami nag-exercise ni Daddy today. Sabi ko sa kanya, wag naman araw-araw. Medyo masakit ang ating katawan, which obviously naman is normal na effect ng exercise namin kahapon. So bukas ulit, mababa tayo ng 5 a.m. para mag-exercise sa basement and then sa Friday. So for this week, 3 times lang tayong mag-exercise. Ha? Okay. Bumaba na rin si Bunso. 7:04 na. Usually 7:05 kami umaalis nito. Pero minsan nalilate din kami. Hindi naman siya kailangan maaga sa school. Pero kasi meron siyang kaibigan na lagi silang sabay pumasok sa school. Nag-aantay yung actually yung kaibigan niya sa parking lot. Inaantay kaming dumating. Tapos saka lang siya pumapasok. So yun ay parang best buddy ni JJ sa school. Anyway, mag-prepare na tayo. Ayan, hindi natin naubos. So pagdating natin galing sa hatid, ilitin na lang natin ang ating kape. Balikan ko kayo ulit mamaya. Bye! Hi guys, I am back. Time check 7:30 ng umaga. Magligpit lang tayo ng ating family room. Initin ko lang yung ating coffee and then tayo ay magpe-prepare na papunta sa ating work. So hindi naman siya ganun kadumi guys. Gusto ko lang talaga pag umaalis tayo ng bahay, malinis yung ating family room, even yung ating mga sapin sa couch. Kasi parang
Ang sarap sa pakiramdam na pag-uwi mo, malinis yung iyong kabahayan. Kahit na tayo ay pagod. Or dahil tayo ay pagod maghapon sa trabaho, ang ating kaligayahan ay makita na yung ating bahay na malinis. So, kasi paggabi guys, dito tayo nagsistay, nanonood tayo ng balita. Dito rin tayo nagdo-documentation. So, kahapon, or kagabi, ako lang din naman ang nakaupo dito. Hindi ko na yan naligpit bago ako umakyat sa itaas. So, linisin natin yan. Dahil tayo naman ang nagkalat, edi tayo din ang magligpit. Minsan yung mga bata, pag nanonood, hindi na nila naliligpit to. Ay, nililigpitin nila, pero hindi yung katulad ng ligpit ni mama. Alam niyo yung ganun guys, yung kahit nilinis na nila, parang hindi ka pa rin nakukontento kasi hindi yun sa standards mo. So, hindi naman tayo masyadong OC sa kalinisan, pero yung ganyan lang guys, yung makita lang na maayos. Diba? Parang ang ganda sa pakiramdam. Anyway, initin ko na yung aking kape bago pa tayo malate sa trabaho. I-reheat lang natin to, tapos inumin natin, and then mag-prepare na din ako. So, ito pala yung hindi na ako magbabaon ng kape, guys. Dahil pagka nagkakape tayo, palagi natin kailangang gumamit ng restroom. Dahil tayo nga ay nag-jingle bell palagi. Coffee. Kahit hindi ako mag-breakfast, guys, basta meron tayong black coffee, kaya nating mag-function sa maghapon. So, kahapon, meron tayong 5 pasyente. Thankfully, natapos natin yung documentation natin. So, ngayon wala tayong kailangang gawin kung hindi pumunta lang sa ating work number 2. And then, bukas naman, balik na ako sa aking work number 1, which is home care. So, marami tayong pinapasukang trabaho dahil minsan talaga mababa yung caseload ng isang company. So, importante na meron tayong panibagong work para naman makasupplement sa ating babayarin. Ang baon ko ngayon, guys, 2 pirasong mandarin at saka 1 pirasong granola bar. So, yun palagi yung pantawid gutom natin. Lagi tayo nagmamandarin dahil malamig na nga, pumasok na yung fall para, guys, hindi tayo masyadong sipunin. So, that's full of vitamin C. Natural pa. And then, water lang. Pagdating ko na sa bahay, guys, saka ako kakain. So, ang schedule natin for today is from 8:30 to 1 o'clock. Minsan nakakalabas tayo ng 1:30. Kapag 1:30 na tayo nakalabas, guys, or nakauwi, dadiretso na akong sundo kay ate. Kasi nga, kailangan before 2:10 or before 2 o'clock nakapark na tayo dun sa kanilang school kasi mahaba yung pila. And ayoko naman tayong malate umuwi. Or hindi naman malate. Mas maaga tayong pumila, mas better kasi mas maaga tayong makakalis. Okay guys, tapusin ko lang to. Again, i-flex natin ang ating physical therapy shirt. October is still National Physical Therapy Month. At dahil hindi nga ako nagsa-scrub suit sa aking bagong work, puro t-shirt lang yung sinusuot ko guys. Nag-decide ako na gumawa na lang ng aking sariling uniform. Not uniform, but yung susuotin natin sa work. Ito ay ginawa namin ni Daddy. So nakagawa tayo ng 5 pang bagong physical therapy shirt. Meron na tayo nagawang 3 nung una. I think this is enough. Gumawa lang ako ng extra para hindi lang paulit-ulit yung 3 nating t-shirt. Kasi bawal kang magsuot dun guys ng regular t-shirt lang na may nakalagay na Adidas or Nike, which is not sponsored again. At saka gusto ko to guys kasi yung tela nito ay cotton. Pwede naman tayong bumili ng uniform or ng polo shirt, pero medyo pricey. $35 to $40 yata yung isa. Hindi natin carry yung ganun. I mean, kaya naman, pero mas prefer ko na gumawa na lang ng sarili. At napakaganda. So yung mga shirt na to, yung mga plain na shirt na yan, akin na to talaga guys. Gamit ko na to before pang bahay or panglabas kasi hindi naman tayo masyadong magarbo sa mga damit. Usually ako t-shirt lang na plain, okay na ako dyan. And dahil naman si Daddy talagang artistic talaga siya at medyo nagiging crafty tayo lately. Kaya ito na ang kinalabasan. So sa Thursday, babalik ako ulit dun sa aking trabaho. Iba naman ang aking isusuot na t-shirt, obviously. So ayan. Nakalagay lang PT tapos yung sign ng pa-medicine or kung ano man ang tawag dyan, hindi natin alam. Okay, busin ko lang itong aking coffee. Si ate ngayon ay pupunta sa kanilang main high school. Maghapon daw siya doon. Kasi bukas meron silang concert. So, meron silang Prism concert. Yun ay lahat ng choir, band, orchestra. Kakanta at tutugtog sila tomorrow. I don't think makakanood si Daddy dahil bukas ay may practice pa rin. Si JJ, ayaw talaga ni Bunsong mamiss yung kanyang practice ng swimming. That's how dedicated talagang sa paglalangoy, ganun siya ka-dedicated. So, sabi nga namin kahapon, huwag ka na mag-swimming, magpahinga ka na lang dahil kakagaling lang niya sa sakit. Pero talaga nagpumilit siya na, yes, gusto daw niyang mag-practice. So, why not Choknat? Pinabigyan natin yan. Medyo inuubo pa rin siya, pero wala na siyang sore throat, wala na din siyang fever. So, as long as wala siyang fever, ay okay yan. Ang next event niya is not this Saturday but next week. Yan ay tatagal ng 3 days. So Friday afternoon or Friday evening and then Saturday, Sunday. Kaya naman puspusan talaga ang training niya. Hindi naman namin sila pinipilit guys. So pag may mga times na pagod sila or ayaw niyang mag-training, pwede silang magpahinga. Pero siya mismo ang nagkukusa na hindi, pupunta ako sa training. So ang kanyang training every night is for 2 hours. That's from Sunday to Thursday. However, Sunday hindi niya yan napupuntahan palagi because we have to be sa simbahan, nagsisimba nga tayo, and then meron nga siyang catechism class. Yung kinukwento ko kanina, sa public school dito, wala silang tinuturo na religious education class, kaya nag-separate tayong enrollment or ipinasok namin sila sa catechism class. Kasi importante rin, maliban pa sa school and sports, kailangan syempre yung religion, i-instill natin yan because we're Catholic. Nothing against any religion, but we're Catholic and importante sa amin yung faith. So, si
ate, like I said, is tapos na siya sa kanyang catechism class because nakapag-confirmation na siya last year. So si Jay ay meron pang 2 years para matapos niya yung buong religious education class na tinitake ng mga youth dito sa Amerika. Okay, tapusin na natin to guys and then pasok na tayo sa work. Okay guys, we are ready to go to work. Time check, it is 8:15. The sun is out. Mamaya akit ang ating temperature ng 65 degrees. So ang ating travel to work ay tatagal ng 15 minutes. Eksakto yan guys, darating tayo doon between 8:30 to 8:40. Let's go! Hi guys, I am back. Happy Tuesday. Time check, it is 1:40. So habang nag-aantay tayo guys, ipapakita ko sa inyo yung ating nabili from Giant. Ito na ang ating bargain hunt for the day. Ang ating chicken drumstick ay nakuha natin for 50% off. Ang original price niyan ay $8.27. So $4.13 na lang natin nakuha. Originally, ang price nito ay $1.49 a pound. Pero after ng ating specials, pumatak na lang siya ng 0.74. So, kalahati na. So, ito guys ay isang pack. Meron siyang 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Meron siyang 14 na piraso na drumstick. Bumili din tayo ng dalawa. Dahil hindi natin palaging naaabutan ang mga sale or bargains. Ito naman guys, from $7.76 original price, bumaba na siya ng $3.88. So, ayan guys, kalahati ang ating na-discount. And then, syempre, ginamit natin ang ating Giant bonus card. So, nakakuha tayo ng points. Ipapakita ko sa inyo guys kung ano yung sinasabi nating points. So sa Giant, gustong-gusto ko nag-grocery dyan kasi every penny na nasispend mo, nakakakuha ka ng points. So ito na guys, yung total savings natin since 2024 is almost $264 na. Ayan. At ito naman yung sinasabi ko sa inyong points. So 100 points is $1 grocery dollars. Pwede ka rin maka-discount sa kanilang gasoline price, yung gas price nila ng 10 cents per gallon. So, obviously, kapag marami tayong groceries, pwedeng umabot ito ng 30 cents off per gallon ng gasolina. And then, towards the end of the year, meron tayong earn this visit is 21 points. Current total natin ay 66. So, paparating na ang Thanksgiving, Christmas, at saka sa Easter. Kapag tayo ay naka-reach ng 100 points, makaka-avail tayo ng free turkey or free Christmas ham. And then, ang maganda dun guys, kahit na yan ay free, hindi na nila tinitimbang yan. So, kahit kumuha ka ng pinakamalaking turkey or pinakamalaking ham, okay lang yan. So, hindi mo yun babayaran. Pero meron pa lang tayong 66 points. Kasi bihira na akong nag-grocery sa Giant. Inuubos ko muna yung mga meats natin sa bahay. Okay guys, ganyan tayo mag-budget or ganyan ako mag-grocery. Iniin ko palagi kung paano ako makakatipid para sa aking buong pamilya. Meron tayong dalawang pack ng easy to peel na mandarin. Wala namang butas guys yung packaging niya. Hindi ko alam kung bakit ito naka-clearance or naka-bargain. So lumalabas lang to guys, 79 cents per pound. Meron tayo ditong 3 pounds ng mandarin. And then ito yung pinakahuling kong nabili na good buy. Ano siya? Thick almond slice. Pakita ko sa inyo. So, ang kanyang expiration ay July 7, 2025. Originally, price at $7.50. Ay, sorry. Original price pala ay $8.79. 75% off natin nakuha yan, guys. Kaya ang binayaran natin ay $2.19. So, napakalaki ng ating natipid. Nakalagay dito, voids, all promotion, NFSA. Ngayon, guys, ay October 29. So, ngayon nila yan minarkdown. At syempre, na-tsempohan natin. Ito ay unsalted, non-GMO, plant protein, superfood. So, almond is healthy. Naka-slice na yan, oh. Eh, dahil tayo ay mahilig ng gumawa ng mga muffins and cookies, pati na rin cakes, masarap din tong itoppings. Even sa brownies. So, perfect ito para sa ating mga baking serye na mga dessert.
Okay guys, i-end ko na tong video natin. Yan lang muna for today's video. Again, happy Tuesday to all and happy Wednesday na sa Pilipinas. Maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta sa akin dito sa Meta World, lalong-lalo na sa mga nag-share ng ating video at sa mga tunay na sumusuporta, yung mga tumatapos talaga ng videos natin, pati na sa ating mga tala sender. Remember, every gising with your family is always a blessing. God bless everyone. Bye!